Amen. Praise the Lord. So isa pa nga pong malakas na palakpak para sa Panginoon. Amen. So, kamusta po tayo? Kamusta ang prayer and fasting natin? So, I know some of you is join us in our prayer and fasting. So, ano ba yung una mong kinain nung after ng fasting? Tuyo? Ang sarap ng tuyo. So, tunay nga na nandito tayo to receive the Word of God. And ngayon pa lang, sa praise and worship pa lang, naramdaman natin yung pagsama sa atin ng banal na Santong Espiritu. And truly, that He is the reason why we are here. The Holy Spirit will continually to pour out His blessing upon us. But first of all, He will change us. Gusto ba natin yun? Na may nababago, may nangyayari, na ikaw is paganda ka ng paganda, pagwapo ka ng pagwapo, not on physical, but your heart is keep on changing. Amen. And because February, many of you knows, ano yung topic natin? Siyempre naman, love, yung pag-ibig, And yung pag-ibig na yan, diyan yung patuloy na babago. And the love is so elusive this generation. Sa mga millennials na katulad ko, yung mga baby boomers dyan, yung mga Gen Z, X, saka yung mga Alpha. Kaya sila, yung mga bata, mga Alpha generations na daw sila. Pero kami, mga millennials. So, yung love, pag-uusapan natin. And what is all about love? And all of us, we are born because of love. Pinanganak tayo, dahil sa pag-ibig ng ating mga magulang. At tunay nga, na yung pag-ibig na yan, katulad ng sinabi ko, is napakahirap ng hanapin, lalo na ngayong mga panahon na to. And tignan natin kung saan nga ba nanggaling ang love. Amen? So before that, let me pray first. Kung para maging handa talaga tayo at ma-receive natin, matutunan natin. Kasi it's very important na nandito tayo para to empty ourselves. Pag in-empty natin yung sarili natin, si Lord siya yung mag-feel. Babaguhin yung mga principles natin, yung mga pananaw natin. But now, He started to impart His word upon us. Amen ba doon? So after this, I hope you will love your enemies. Meron pa ba? Okay, so everyone close your eyes and let's bow our head. So, Heavenly Father, in the name of Jesus, Lord, right now, we are asking to fill our hearts. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na manguna sa amin. Lord, gamitin mo yung salita mo para patuloy na baguhin ang bawat isang narito and remove all the barriers, lahat ng mga distractions, mga obstacles para hindi po namin maintindihan ang iyong salita. Lord, truly, ngayong araw na to, makikinig po, Panginoon, kami. At hindi po, Panginoon, ako yung magsasalita, kundi kayo, Panginoon. You're gonna speak into their hearts, into our hearts. So yung love mo, Panginoon, is makita, maramdaman ng bawat isa. We thank you, O God, in Jesus' name. Amen and amen. So katulad na sabi ko kanina, we are on the love month. So hindi natin pag-uusapan dito yung mga crush mo. Ang pag-uusapan natin dito, yung idol natin, ang Panginoong Jesus. Amen. So pagdating sa love, there are so many kinds of love. Diba? Madami tayong mga klase ng love. So most of you, yung mga matatagal na sa pagiging Christian, alam nyo na yung Pilea, Istorge, Eros, tsaka Agape. But the one true love, it's called agape love. Agape kind of love. So may mga pag-ibig tayo sa ating mga kaibigan. May pag-ibig tayo na para lang sa ating asawa. At most importantly, may pag-ibig tayo para sa ating Diyos. Amen? Siya yung Diyos na in the beginning, He created us because He loved us. Created Adam and Eve from the Garden of Eden. So si Adam and Eve, bunga sila ng si Lord. Alam mo yun, yung pag nagmahal ka, hindi mo pwedeng sabihin na, I love myself. I love myself. Hindi ganoon yung love. What love meant is merong dapat other person na involved to show you love. Alam mo na sasabihin mo, magsasakripisyo ko sa sarili ko. Diba? Alam mo yung sacrifice mo na yon. It is called maybe because it's your self-love. Pero yung tunay na love is giving yourself to others. And that was exactly Jesus what do in the cross of Calvary, yung kanta natin kanina, na ang alaala ng pag-ibig natin is ang Panginoong Jesus. Okay? Agape is supernatural. Handa naman kayo mag-take notes. Mamaya may ministry question, I remind you. Sa mga hindi pa mga nagta-take notes, tandaan nyo na. So agape is supernatural, self-sacrificing, unlimited, unconditional gift that comes from God. It's a word what is not controlled by your emotions, but by your will. Okay, so I'm gonna title this message for today. It's all about how to love God as family church. All of us, we have a family. Hindi ka pinanganak ng kung saan na lang, nalumabas ka sa kawayan. Meron ba dito yung pinalabas lang sa kawayan? Yung biniyak yung kawayan and then lumabas ka?
Ano? Pero most of us, we are a product of love. Love is the greatest need of human relationship. I still remember yung, kilala niyo ba si paring Adolf Hitler? Mga mahilig sa history. Kilala niyo yun? Ano? Si Adolf Hitler. One time, he conducted an experiment. At meron siya mga baby. Meron mga baby na nilagay nila sa room. At yung baby na yon, hindi nila pararamdamin ng yakap, hindi nila pararamdamin ng mga sweet, encouraging word. Ang gagawin nila sa baby for the experiment is bibigyan lang nila ng pagkain. Ano? Tapos papalitan ng mga diaper. Ano? Alam niyo yung nangyari doon sa experiment na yan, all of the baby died. Because hindi lang yon ang kailangan ng baby. Hindi lang yun, hindi makakain din yung mga baby. Ang ginawa nila, Adolf Hitler, may mga caretaker at naglagay ng mask. At nilagay nila mask at nagla sila sa baby, papakainin nila para hindi sila makita. They will not show affection sa baby. And all of the baby died. And the most important sa buhay ng tao, hindi puro physical po yung kailangan natin. What we need is love. What we need is sense of belonging. Okay ba yan? Gusto nyo ba yan? Na we need love. But love is katulad ng sinabi ko, it's not for you. It's to express from other person. And katulad na to, yung pinag-uusapan po natin, we can express our love sa Lord. So handa ba kayo kung paano natin mamahalin ng Lord? Sa asawa nyo, alam nyo kung paano nyo mamahalin ng asawa nyo, di ba? Pagtitimplan nyo lang ng kape, di ba? Yung katulad ng pinrich ni Sister Grace, di ba? Pupunuin nyo lang daw yung stomach namin ng tuyo. Pwede na, nalalove na. Pero sa Lord, pwede ba natin gawin yan? Pagluluto lang natin si Lord. He is a divine being. Besides, pag sa Bible, pag binasa po natin, ano nga ba yung mga mark na mahal mo ang Diyos? Di ba? Alam natin yon na pag mahal mo ang Diyos, pag mahal mo ang tao, alam mo yon, di ba? Binibigyan mo siya, naaalala mo siya sa birthday niya, kahit birthday na lang, kahit once a year na lang, naaalala mo siya. Not all of your Facebook friends, anyway, binabati niyo pag birthday nila. Di ba? Hindi naman. Pero most of them, yung mga closest niyo, binabati niyo pag mga nagbe-birthday celebrate. Because that is close to your heart. Okay ba yan? So, the first man, si Adam, pwede bang patugtog tayo ng background music para, hindi ko kayo pinapatulog, ha? Hindi ko pinapatulog. Okay, the first man, he provide all his needs. Si Adam. And si Lord, siya yung nakakita ng need ni Adam na, kasi nakikita ni Adam, nakikita niya, manapay yung mga unggoy, may kapartner, si Mr. Elephant, may kapartner, si Mrs. Elephant, di ba? Pero pagdating kay Adam, wala siyang partner. So, sa mga single, di ba? Si Lord yung magbibigay sa atin. Amen ba daw, mga single? Amen. So, mga nag-asawa na, praise God. Kasi you already find your partner. At hindi nagkamali si Lord. Normally, they are the opposite of your character. Di ba? Not unless magkamukha talaga kayo ng character. Pero most importantly, laging ganun may tahimik. Sino tahimik doon sa inyo? Ikaw ba? Or siya? Sino yung magastos? Siya ba? Sino ba yung tipid? Ikaw ba? Diba? Parehas tayo. Parehas na add to cart. Di ba napansin nyo ba yun sa partner nyo? They are totally opposite of your character. Kasi yun nga yun Katulad nung sa P6 na lang ng mga babae tsaka sa P6 ng lalaki. Di ba? Yung asawa mo babae, mas maskulado sa'yo. Laki ng katawan. Tapos ikaw, yung lalaki, sexy. Di ba? Kaya nagustuhan yung mga asawa nyo kasi mga short hair. Short hair, kami mga short hair. Kayo naman gustong-gusto namin yung mga babae kasi kayo mga long hair. Kasi wala kaming mga long hair. Kaya nga sa Pilipinas, di ba, usong-uso. Ang ganda niya. Ano sinasabi? Pag maganda, ang haba ng buhok sa kilikili. Di ba? Gandang-ganda yung mga lalaki. Kasi meron attraction. Si Lord, paano ba na-attract ang Panginoon? Yun ang magandang tanong Attracted ba sa'yo si Lord? Maipagmamalaki ba tayo ni Lord? Alam mo yun, tayo mga Christian, we represent God, lalong-lalo na doon sa mga anak natin na maliliit. And ang tawag sa atin, mga kapatid, we are Christ ambassador. Sabi mo nga, dignitary ka. Wow! Gandang word, dignitary. Pag bababa ka ng aeroplano, may mga nanonorotot. Di ba? Pag dadaan yung mga presidente, lalo na yung sila King Charles, hindi pwedeng bababayan ng walang red carpet. Di ba? Hindi bababayan na basta lang doon sa may tarmac. Bababayan, mayroong mga dignitaries din ng mga sumasalubong. Di ba? Mayroong red carpet. Ganon ino-honor
yung mga dignitary. Dignitary, mga ambassador. And all of us, we are Christ ambassador. Kung Christ ambassador tayo, ano dapat yung meron sa isang ambassador? Ano dapat ang meron sa isang ambassador? Kung ang God natin is a God of love, dapat meron din tayong love. Diba? Dignitaries ka kasi pinili ka ng Panginoon. Sabi ng Lord, I chose you. Diba? I prophet to the nation. Kaya mo maging propeta? Pero ngayon, wala kang ganong mga propeta. Pero tayo, we represent God. Ano? So, how to love God sa family natin? Kung may nire-represent tayo, family, yan yung gustong-gustong wasakin ng kaaway. Because pag nasira yung pamilya, sigurado yon, wasak ang gobyerno. There are so many scholars na nag-aaral ng mga civilizations. 80 civilizations, 90 civilizations. And pinag-aaralan nila yung the fall of nation. Yung bumabagsak yung isang bansa. Ano nga ba yung nagiging root cause ng pagbagsak ng isang bansa? At ano nga ba yung nagiging reason para umangat yung isang bansa? Katulad ng sinabi ko, masyado malawak pa yun. Pero how about sa family natin? Sino ba dapat yung pinapriority ng pamilya natin? Okay? So how to love God as family church. So Philippians chapter 9, verse 11, chapter 1, verse 9 to 11. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best. Ayun, ang ganda ng word na discern. Alam mo yung mga discern? Yung nadi-discern mo talaga na sa pamilya mo, nadi-discern mo talaga kung ano yung need ng family mo. Yung pag may kumusta pa lang sa'yo, yung mga pinsan mo, hindi ka naman talaga kinakamusta ng pinsan mo, pero may biglang nag-message sa'yo sa Facebook Messenger mo, kinamusta ka, kakabahan ka na. Alam mo na. Diba? Pero sabi dito, may be able to discern what is best and be pure and blameless for the day of Christ. Yun po yung pinaghahandaan natin, the day of Christ, na yung pagbabalik niya. Diba? Nagmamatsyag ba kayo doon? Nag-ano ba kayo sa nangyayari sa Israel? They are the timeline ng pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. And yung pagbabalik ng Panginoong Hesukristo is like a thief. Walang makakaalam. Walang makakapag-prophecy kung kailan babalik ang Panginoong Hesukristo. But are we ready? Diba may parable of 10 virgins? Yung 5 virgin, naubusan ng oil, tumakbo muna kay John Kutu, kay Parma Pri. Diba? Yung 5 naiwan kasi they are wise. Meron silang dalang oil. No? Kaya nung dumating yung bride, dala-dala nila, nailawan nila. Tuloy ang kasalan. Sila yung mga nakapasok. Pero yung mga 5, na bumunta muna ng Parma Pri, naiwan na sila sa bride at hindi na sila makarating. So many of us, God reminded us to always prepare sa pagdating ng Panginoon. No? And I hope na pag dumating tayo, na hindi kayo yung time na nandun ka sa bar, nakapila, papasok. Gusto mo ba yun, aabutan ka ng pagdating ng Panginoon? Grabe ka sa lukuyan, gumagawa ka ng kasalanan. Inabutan ka ng Lord. No? Sana pag dumating si Lord, araw ng Sabado, mga alas 11. Ang sarapan, nasa church. Sure na sure. Kung talaga nagpuri tayo sa Panginoon. O kaya Sunday darating si Lord. Paano pag dumating si Lord? Mga Friday night. Mga 9 to 10. Kung mga millennial kayo, gumigimik, inabutan ka, lasing ka, nagsusuka ka. Tapos dumating ang Panginoon. Nasaan ka aabutin? But napaka-importante na we always be prepared. No? And para maging prepared tayo, yung love natin, yun dapat yung ihanda natin sa sarili natin. Kasi Jesus died for us. Dahil mahal niya tayo. Sabi ng Panginoon, is He first love us. Tayo is pinili niya. Tayo yung unang tumanggap ng pag-ibig. No? Pinaramdam ng Panginoon, pinanggap ng Diyos Ama, yung pag-ibig niya sa atin sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo, nung inalay niya. Wala nang ibang way para iparamdam ng Lord kung gaano kanya kamahal. Isipin mo, bilang ka ng bagong sapatos na lang kaya ni Lord. Anak, super mahal kita. I'm gonna buy you a new shoes. Okay ba yon? Supernatural love ba yon? Sumagot po kayo. Pag di kayo sumagot, magiging illustration kayo dito. Di ba? Supernatural ba yon? O sige anak, bibigyan kita ng Ferrari, rainbow color. Supernatural love ba yon? Everyone can give that to you. But yung binigay ng Lord, siya lang ang makakapagbigay na yun. And that is Jesus Christ. And what we need is salvation.
The reason why we're here, it's because God saved us. Because He loves you. Tignan mo yung katabi mo. Di ba? Mahal ka ng Diyos. Kaya po tayo nandito. At lagi nating tatandaan yon. It is the cure. Yung mga nag-identity crisis, hindi nila alam. Alam niyo po sa mga nagsisuicide, ang lagi nilang kailangan, love. Di ba? Wala namang magsisuicide kung alam mong may mga nagmamahal sa'yo. Pero tayo, huwag nating kakalimutan na si Lord namatay para sa atin. At tayo mabubuhay para sa Lord. Diba? At mag-uumpisa yung kingdom natin. Yung kingdom ng Lord. Pag mahal niya, tayo nandun tayo sa kingdom. Okay, kingdom. Pag sinabing kingdom, merong king. At pag merong king, may nagli-lead. And God is leading us. And tayo, mga kingdom people tayo. Alam mo ba yan? Dugong bughaw. You are ambassador and dugo kang bughaw, and you represent Christ by having this Christ-like attitude that surrendering yourself, inuuna mo, tinatalikod mo yung selfish ambition. Ang tinitingnan mo na ngayon is yung vision ng Lord. Lord, ano yung gusto mong gawin sa company? Hindi lang ako, Lord, nandito sa company para mag-deliver ng letter. Hindi lang ako nandito sa company para gumawa ng mga spare parts. Hindi lang ako nandito sa company. But most of all, you are sending me because the people needs you. Alam niyo po, kung magiging mayaman ka, ayan, kumikita ka ng 100 million a day, ano ang next mong gagawin? Pag-isipan niya natin, critical thinking test. 100 million a day. Ngayon, may 100 million ka. Bukas may 100 million ka. Ano yung una mong gagawin? Nako. Hirap, Siguro yung iniisip ng iba, magta-travel ako, pastor. Pag nag-travel ako, sigurado wala ka dito sa Sabado. Meron pa kayang aabutan? Meron pa kayang service? Ibig sabihin, pag narating mo yung peak ng tugatog, yung peak ng buhay mo, di ba, gusto mong magkaroon ng bahay, ng sasakyan, ng pamilya, ng maraming shoes, ng maraming bag, lahat na ng bag gusto mo, lahat na ng shoes gusto mo. Ngayon, ano na ang next mong gagawin? Isip-isip mo na, ano kaya yung gagawin ko? Di ba, ang hirap, problema pa rin. Kaya blessing na meron tayong mga work. Kasi nagkakaroon ng sense yung buhay natin. At sa work na yon, nakikita natin na God will provide all our needs. Kasi baka pag sumobrang yawaman tayo, hindi na natin lapitan si Lord. Most of your prayer requests, it will solve by money. Ito lang. Tignan niyo mga problema niyo ngayon. Ano yung nakikita niyo na masosolve? Meron lang ako 100 million. Diba? Nakuha ko na lahat ng nanay ko, ng tatay ko, ng asawa ko, ng anak ko. Pati yung pusa namin, baka nakuha ko na. Ano na next? Mawawalan ng purpose. But the purpose of that is makita natin sa Lord that He will continually provide for every one of us. And the Lord will never fail to provide what you need. And He knows exactly what you need right now. And He will give it to you on the perfect timing ng buhay mo, na kung saan you will glorify Him. So, number 1, paano natin mamahalin ng Diyos? Make God the center of your household. Kung hindi pa natin nagagawa to, if God is not yet the center of your household, first, it will start on you. Okay? And how? How to do that? Paano nga ba uunahin si Lord sa household namin? First of all, in Joshua chapter 1 verse 8, this is a very clear instruction and profound instruction for every one of us who believe Jesus as the Lord and Savior. Number 1, meditate the Word. Meditate the Word of God. Heaven and earth will pass away, but the Word will not decay. Only the Word of God will continually to change us from glory to another glory. And you should start learning how to love the Word. And the Word, when we say, there's a lot of word of promises, word of instructions, and whatever you need is nandun sa Word of God. Lahat ng answered prayer, lahat ng solution, nandun sa Word of God. There are a lot of Bible heroes. Sino ka ba doon? Ikaw ba si Daniel na ipapakain sa leon? Diba? Ikaw ba si David na maraming mga anak na nag-aaway-away yung mga anak para sa throne? Diba? Yaman, diba? Ikaw ba si Moses? Na si Moses is pinalaya doon sa 40 years of Moses' life. He lived as a prince. The next 40 days, he lived as a stranger on the land that he's not from there.
And the next 40 years is binalikan niya yung mga people sa Israel. And that is the 120 years ng buhay ni Moses. And that is the life of Moses. Natitignan natin, si Moses may family. And the family of Moses is nandoon sa Israel. From the very beginning, Moses is nandun siya sa may, tawag doon, sa may boat ba yun? Ano yun? Mahirap naman sa English nun. Sa basket. And then he didn't know that he is a Hebrew, not until nung lumaki siya. Okay? Na nakita niya na yung katulong niya pala, yung mismong nanay niya. Grabe. At hindi pala siya talaga dugong bughaw. Ayan. Okay yun, parang he lived as a prince. Pero nung nalaman niya, nagkaroon siya ng purpose. He is no longer happy kung nasan man siya ngayon. Alam niyo yun, yung may karwahe siya. Tapos nag-aaral siya sa mataas na university. Sa UE siya nag-aaral University of Egypt. Diba? Sa UE kayo, mga tiga-UE dito, mga tiga-Caloocan. Mga UE, sa University of the East, Pwede University of Egypt. Pero apart from that, hindi naging happy si Moses. And most of us, pinapangarap natin, di ba? Gusto mo magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng magandang sasakyan. Pero how about your relationship sa Lord? Because that's the best feeling that you could ever have, to have the presence of God wherever you go. Wherever you go, hindi ka magiging empty pag si Lord kasama mo. And alam mo, pag kasama mo si Lord, He is your shepherd. And He will speak to you directly. Anak, don't do that. Huwag mo nang inaaway yung kapitbahay mo. Ikaw naman may kasalanan niya, pag binibigyan ka ng ulam, di mo naman binabalik yung mangkok Kaya naubos na yung mangkok, yung Tupperware. Kaya nadala yung kapitbahay mo. It's because you're not returning the Tupperware that He always gave it to you. And now you're wondering, my neighbor already changed because he didn't give me a soup anymore. Paano? Wala nang mapaglagyan. Naubos na sa bahay mo. Diba? And all of us, from Moses, katulad ng sinabi ko, he reached the peak, the summit of his life. Gusto niyo ba yun? Maging prinsipe kayo? Maging prinsesa kayo? And after that, what you gonna do next? Not until he encountered the Lord. Not until he knows that his identity is he's gonna be a messenger and he's gonna be the one who set the Israelites free from the bondage of the Egypt. Egypt symbolized slavery. Egypt symbolized ng bondage nila because they're living as a slave. They're living na, alam mo yon, na hindi lang trabaho Kahit magtrabaho sila, wala lang, hanggang mamatay sila, they were living as a slave. Pero si Moses, nung pinalayas doon, kasi nga, nakita niya, inaape, yung nakapatay siya, and pinagtanggol niya, dinefend niya yung kababayan niya. And then now, 40 years, he turned from prince, biglang naging stranger. Biglang naghirap. Ang ginawa na lang ni Moses, di ba, nag-aalaga na lang siya ng kawan. And then, from that day, from the burning bush, Moses, di ba? Moses. Ha? Burning bush. Gusto mo ba yung mangyari sa buhay mo? May burning bush. Lahat tayo, meron tayong burning bush na encounter natin si Lord. And the reason why you are here, it's because you know God in your heart. That you believe and you are convinced that there is God above everything. That there is a creator of heaven and earth. And we are the family of God. And if you are the family of God, you are called to be a children of God. You are no longer a slave, but you are a children of God. Among all the religion, Christianity's religion, main religion, our God, we call it Abba, Father. In other religion, you cannot call the God Father. Subukan mo. Diba? But only Christianity, we call God as Abba, Father. Because we need the Father, and we know that we have a Father. This generation is no longer a fatherless generation because we have a eternal Father. Amen. Sarap Parang sarap ng kuhanin ng Panginoon. Lord, kunin mo na kami. We want to, kasi lantay ng ginto pag nakarating ka ng kalangitan. Hindi ka na magtatrabaho ng night shift. Yung mga nagna-night shift, di ba? Wala nang night shift doon. So, we put God in the center of our household by studying the Word of God. The first step that you need to do is bring the Bible in your home. Bring the Ark of the Covenant. And from there, the Ark of the Covenant is just like a symbol. But that symbol represents God.
The Ark of the Covenant. That's why it's so holy. Madami naman mga plangganay di ba? Pero pagdating sa temple, meron mga plangganang holy. Kasi yung mga plangganang holy, yun yung mga hugasan ng kamay. Pero it is the same planggana na ginagamit mo sa pangluto. Pero that one is set apart. That's why it's called holy. And we Christian, we are called to be a holy. Yung mga holy, banal. When we are holy, it means we are separated from the others. And God will make a distinction between you and the other people. Because now you are the salt and light of the world. A city set on hills. No? You're gonna be, magi-struggle ka. Pero you will never fail because God is with you. Maghihirap ka, but God will provide. Magkakasakit ka, pero God will heal you. Masasaktan ka, but God will comfort you. Okay ba doon? Kakapusin ka, pero hindi mo maano yung rock bottom. Because God is your comforter. Babagsak ka sa exam, babagsak ka sa mga quiz, pero don't worry sa Lord, pasado ka kasi hindi ka naman nangopya. Amen ba doon? Kaya pagdating sa trabaho, di ba, may mga apisay sa trabaho, but don't worry because you represent God. Be truthful sa trabaho, be honest. Sa pag-aaral mo, okay lang yon. I always encourage every one of us. Hindi ka naman tinawag na maging cum laude, but you are called to be there, to be salt and light of the world. You are called na honest ka. No, I remember this story na yung teacher nagbigay ng mga buto doon sa mga estudyante. And then binigyan bawat isa ng estudyante, top 3 students binigyan. And then yung isang estudyante, after a week, binalikan, tumubo yung sa kanya. No? Palagyan natin magic beans yun ng Dragon Ball. Ganun lang, 1 linggo, mabilis tumubo. Tumubo siya. Yung si A, napatubo niya. Si B, napatubo niya rin. Pagdating kay C, walang nangyari. And the teacher awarded the student na hindi nag-grow yung seed niya. Because the teacher gave a fake seed. So what did the 2 students do? They changed the seed. And most of the company, they were looking for the honest people. And also God searching for a worshiper who will worship Him in spirit and in truth. Na hindi ka lang gaya-gaya na pagiging Kristiyano mo. Because the true Christianity, you will find it in your bedroom. You will find it when you are alone. Pag nag-iisa ka, nagdi-devotion ka pa. Pag naglalakad ka, ano yung ginagasabi mo? Pag nasa Facebook na, no one ever see your messenger. Pero when we find out ano yung ginagawa mo sa messenger mo, kung ano yung pinapanood mo na reels, pamparam-pam-pam, di ba? Sarap sa pakiramdam, oh yeah, di ba? Alam mo, nakikita ka ng Lord sa ginagawa mo na yun. Okay ba doon? Because the God, we cannot mock God. Mocking, hindi mag-ano sa Lord yun. And sa family natin, the true Christianity, tanong mo yung aso mo kung tunay kang Christian. Alam niyo ba yung aso na sense nila kung tunay kang Christian or hindi? Hindi kayo makapaniwala, no? Yung aso, nasa-sense niya. Kasi dati, hindi born again, hindi Christian yung tatay. Lagi niya tinatadyakan yung aso, buwisit kang aso ka, ang lakas-lakas mo kumain, loko-loko kang aso ka, hating gabi, tumatahol ka. Kasi simba. Pero after ng a few months, dahil na born again na yung tatay, at gabi umuwi dati, lasing na lasing, pinagtatadyakan yung aso, umuwi ngayon yung tatay, dahil nga nakatin sa mga conference, sa mga seminar, yung aso, hi, how are you? Ang ginawa ng aso, kinagat yung tatay. Kinagat yung tatay. Alam niyo kung bakit kinagat? Kasi hindi ikaw yung amo ko, kasi yung amo ko, pag dumarating dito, tinatadyakan ako. Di ba? Kahit yung aso, nakakaramdam. Ngayon, kung yung aso nakakaramdam, how about yung kasama mo sa bahay? Yan. Kung kayo mga Kristiyano, magkakasama kayo sa bahay, you want to practice, start practicing how to make God the center of your household, start practicing sa kasama mo sa bahay. And first of all, primarily, pakikusap na ako sa inyo, make allowance, na big allowance, like a big time allowance, para makapag-adjust. Bigyan mo siya ng time para makapag-adjust because the change, hindi nangyayari yon ng blink of an eye. Hindi mangyayari ng ganun yon. Because we are a building under construction. It takes a lot of patience. Kaya dapat, pagkasama mo, Kristiyano kayo, huwag kang ma-offend. Christian ka pa naman. O nga ikaw, Diablo ka, in the name of Jesus, lumayas ka. Dalawa kayo, Kristiyano kayo. Alam mo yon. And many of us, pinapadaan tayo ng Panginoon sa ganun. Because the best practice of your Christianity is sa partner mo. Diba? Sa asawa mo. Kaya lagi mo sinasabi, yung gaspangan na ugali, dapat pag nagkakikis-kisan, diba? Pag bagong mag-asawa, honey, kumain ka na pa, nandyan yung pagkain. Diba? After 5 years, kumain ka na, nandyan yung pagkain. Diba? After 10 years,
Kumain ka na kaya? Lalamig yung pagkain. Di ba? Pero dapat, tayo is we keep on practicing. Di ba? Lahat tayo, practitioner tayo. Practitioner how to become a good disciple of Christ. We can never represent God 100% because we are not God. No, we always fail big time. But for us, ang binigay sa atin is yung understanding, makapag-adjust. Kahit Kristiyano ka, sinungitan mo, okay lang. I cast you out in the name of Jesus. Di ba? Lumayas ka, Satanas. Pero wag sa harapan niya, pagtalikod na lang ng boss mo, in the name of Jesus, layas ka, Satanas. Pero not in front of your boss, not in front of your wife, in the name of Jesus. Di ba? Wag ganon. Always make allowance. And we need to have an accountability. And if you want to put God in your household, you need to have a Christ-like attitude. Christ-like attitude is more on forgiving. Handa ka bang magpatawad? Kasi kung tayo pinatawad tayo ng Diyos, paano pa kaya tayo? Paano pa tayo magpapatawad, di ba? Si Lord nga eh. Yung forgiveness sa atin, we don't deserve forgiveness. Pero dahil super mahal niya tayo, love cover all sins. Alam niyo ba yon, di ba? Ang sarap ng pag binabasa mo si Lord. Pag nakilala mo si Lord, when you know God truly, deep in your heart, you will love Him with all your heart, with all your soul, and with all your mind, and you will commit your life. Mabuhay ka ng 300 years, Lord, I'm gonna live for your own glory, and I'm not gonna get tired of telling those people that surrounds me that, Lord, you are the true one, you are the agape love, and you are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Now, Lord, I dedicate my family to you. Okay ba doon? Don't lose hope. Because sabi ng Bible, in Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, anak. Mukhang magulo yung pamilya mo, pero anak, come to me. All of you who are heavily laden, dahil nalalapit yung pamilya mo, come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. And I will never fail. Alam niyo ba si Lord hindi nagfe-fail? We're failing big time because of our impatient. Kasi sanay tayo ng instant. Gusto mo na, pag nag-noodles ka, ayaw mo na ng bulalo, na sinusup-sup, gusto mo na yung instant noodles, microwave, the mother of all cooking. The master chef. Di ba? Alam niyo si paring microwave, kaya niyang lutuin lahat in an instant. Di ba? Pero si Lord, when He developed us, gusto ni Lord maging tayo eh. Gusto ni Lord maging purify tayo. Gusto ni Lord maging holy tayo. Set apart. This generation ay set apart. When God started His dream to have a family, He chose Adam and Eve, but they failed big time because of the serpent na tukso. And now, in our generations, the first generation Christian, who are under the leadership of Jesus Christ. Gusto mo ba yun, ng discipler mo, ang Panginoong Jesus? Grabe! Jesus walk on water. Di ba? Tapos, water turned into wine. Tapos, Jesus feed the 4,000. Jesus feed the 5,000, and that is your discipler. Are you still gonna fail? Yes. Si Judas nga nag-commit ng suicide. Pero a best discipler, best mentor ever. Because the change, he didn't see that the glory of God, na si Jesus is Messiah, akala niya magandang multi-level marketing lang. Hindi niya nakita na si Jesus talaga yung Messiah ang iniintay. So to make God the center of your household, bring the Word of God. Kung wala ka pang Bible sa bahay niyo, this is so basic. Bring the Word of God and study Him more and more. And if you don't love the Word of God, it's so difficult for you to understand kung paano nagwo-work ang Panginoon sa buhay natin. And it's so difficult na God will make a way. Hindi ka kakanta ng Don Moe na God will make a way because you didn't know the way of the Lord. And the way of the Lord is written in the Word of God, and it's founded. When God started, yung mga Israelites, they give Him the tablet, the 10 commandments. And that is the basic how to love God. Honor your parents, honor God, thou shalt not steal, thou shalt not commit adultery. Diba? All of that is how to please God. Kasi ayaw niya na mapatrouble tayo. Gawin niyo lahat ng 10 commandments. Kita niyo, ang fruit niyan, trouble. Subukan mo magnakaw ngayon. Ano mangyayari sa'yo? Kunyari, dito, service tayo. Nakawin mo yung, para hindi halata, nakawin mo yung projector. Nakawin mo yung projector. Sigurado yun, you are in trouble. And God always tells us, don't do this, don't do this, don't do that. Because He loves us. And it's the same to you. For all of you who are parents, you always tell your children, don't touch the stove. Don't touch the stove.
Don't touch the stove. Di ba? Don't close the door. Baka maipit ka. Di ba? Don't walk on the night. Kasi baka matalisod ka. Di ba? We always say that to our kids. Pero ano yung ginagawa? They still do it. And sasabihin, what can we do? And alam niyo po, ganun tayo. Diba? Sino amin na parang minsan wala tayong pinagkalakihan na yung sinabi sa Lord pero hindi natin ginagawa. Who among you believe that the Bible is the Word of God? Taas nga po yung kamay. Who many of you believe that Jesus is the Son of God? Dalawang kamay. How many of you believe that Jesus lived and died for you? Palakpakan natin si Lord. And if He died for you, if you believe that the Bible is the Word of God, bakit hindi mo ginagawa? Ayun, patay. Sabi, parang medyo deep teaching na. Bakit hindi ka nagbabasa ng Bible? Joshua 1:8. Di ba? So, make God the center of your household. Start it. Alam nyo, it's so hard na mag-start. Yun yung pinakamahirap gawin. Kasi all eyes on you, lalo na if you are the first one who is the born-again Christian in your family, all eyes on you. Kasi hindi pa tayo nasanay na, we have a born-again daddy. I am a pastor kid. Sa company natin, di ba sa McDonald's, ako pa lang ang Christian dito. Praise God, Moses ka na. Sa family namin, I'm the first Christian. Humanda ka. Because all eyes set on you. But eto lang yung encouragement namin, magpakatatag ka. Kasi you are the one who is standing in your generations. That Lord is starting on my generations. I will lead those people and they will know you more and more. At pag minahal ka ng pamilya ko, I know, Lord, wala nang mga problema, wala nang malaking problema, wala nang giant, wala nang Red Sea, wala nang Wall of Jericho na makakapigil sa aking pananampalataya. And I will always serve because truly, you are the King of Kings and the Lord of Lords. At kung ikaw yung King, ako yung Reyna. Kung si Lord ang King, tayo yung mga anak. At kung tayo yung mga anak, kung ano yung meron sa Ama, yun din yung meron sa atin. At gusto niyo ba yan na richness and glory? Hintay tayo sa kalangitan. Pero alam niyo, dito pa lang, all of us, we are rich. Do you believe that? Unang-una, centralize ang aircon. Second, nakasakay ka na ng aeroplano. Many people, hindi pa nakasakay ng aeroplano. Diba? Naka-boots ka. Diba? Naka-jacket ka. All of you. But most of the time, tinitignan natin yung sarili natin sa mas mataas na level. Nakakainom tayo ng clear water. Sa Africa, hindi sila nakakainom ng clear water. Pero sa atin, dito, di ba yan, may mga water tayo. Wala silang access sa water. Pero tayo, grabe yung pagpapala ng Lord. Sa mga sasakyan, may mga sasakyan tayo. Nakakasakay ka ng metro, yung iba, walang metro, papasok ng school, maglalakad 4 kilometers, 5 kilometers, tatawid ng ilog, bit yung shoes. But all of us, we are rich. Kung hindi pa natin nakakita, it's time for you to ask God, rich ba talaga ako, Lord? The Lord will tell you, anak, pinagpala kita. At hanggang saan ba kita dapat pagpalain? Amen? So, dapat magkaroon tayo ng grateful heart sa Panginoon. Huwag tayo nalulungkot pag hindi tayo nakakabili ng mga yate, okay lang yan. Hindi tayo nakakabili. Alam niyo, pag mayaman kayo, may problema pa rin kayo. I figure it out. No? Kasi dati, 10 yung condo namin, 20 yung yate namin, ang yaman namin, mga 20 yung kwarto namin. Diba? Nawala yung mga binabayaran kung pumapalakpak na yun. Ba't parang ang hirap ng tingin nyo sa amin? Diba? Dami naming aso. Diba? Aso pala yung sukatan ng pagyaman. Ibig kong sabihin, mga kapatid, is we are contented for what we have. Kasi minsan yung discontentment is hindi natin makita na God will provide. Pag masyadong mataas, hindi natin makita na lagi na lang kulang si Lord. Di ba? Kukunin na kita, anak, lagi pa lang kulang, ha? Sige, kukunin na kita, dito kompleto. Okay? So, sa paglalagay natin ng Biblia, syempre, babasahin na rin natin yon. Practical. Kailangan naman na, Saturday nga pala. Puro alikabok. Nasaan na nga ba yung Bible ko? Hanapin mo pa sa asawa mo. Babe, nasaan yung Bible? Dito ko lang nilagay eh. Tapos nag-away pa kayo. So, in Joshua chapter 24, verse 5, but if you refuse to serve the Lord, si Joshua, siya yung naging successor ng mga estudyante ng Lord, ni Moses. Si Joshua,
And sabi niya, dumating sa time na maghihiwa-hiwalay na sila. They already defeated some of the nations that surrounded them. And then sabi ni Joshua, kasi di ba yung mga tao, hindi niya naman makulek na iisa sila eh. Yung iba gusto pumunta ng north, gusto pumunta ng south, gusto pumunta ng east, gusto pumunta ng west, hindi niya ma-gathered. Kaya sabi ni Joshua, this is the ultimatum. But if you refuse to serve the Lord, then choose today whom you will serve. Mamili na kayo kung sino yung gusto niyong paglingkuran. Would you prefer the God of your ancestors serve beyond the Euphrates? Or will it be the gods of the Amorites in whose land you now live? But as for me and my family, ito yung mga mga gustong-gusto niyong verse, di ba? We will serve the Lord. Ano ba yung resume ni Joshua? Bakit siya napili na successor ni Moses? Di ba? O how many of you na meron 12 spies na pinadala? Si Joshua at si Caleb. And then nakita nila na pumunta sila sa Canaan, sa Promised Land. Hindi natin kaya yan. Pero the two of them, Joshua and Caleb said, kaya natin yan, Moses. Sugudin na natin siya. This is the Promised Land flowing with milk and honey. Yung ubas doon, di ba? Bit. Saan na kayo nakakita ng ubas na bit ng 2 tao? Nakakita naman kayo ng ubas na kasi lalaki yung bawat bunga ng ubas, kasi laki ng mansanas. Grabe, ilang ubas ang makakain mo. Hindi, seriously, ganun eh. Ganun talaga eh. Kasi, yung ubas kasi laki ng mansanas. Dito may mga ubas na malalaki eh, no? Yung pag kinagat mo na ganun, talagang malaki na. Pero nung araw, hindi pa polluted kasi yung land. And isa pa yung land na yun, promise ng Panginoon yun. Kaya, yung ubas, kasi laki ng mansanas, grabe. Isang piling yung kinuha. Oh, di ba? Sarap nun. Pag nag-juice ka nun, di ba? Pwede kang maligo. So, si Joshua, sabi niya, pumili na kayo. And most of us, God is giving us a freedom to choose. Alam niyo ba yun, hindi tayo pinipilit ng Lord na maniwala tayo sa Kanya. Pero kaya niya iparamdam sa iyo na siya ay totoo. Na siya He can answer lahat ng pangailangan mo. Maghintay ka lang, anak. Di ba? Si Lord, hindi siya impatient na katulad natin. Alam niya yung perfect timing. Alam niya kung kailan kanya payayamanin. Alam niya kung kailan kanya pagagalingin. Alam niya kung kailan makakarating dito yung mga pamilya natin. Di ba? All of us, di ba? Yung mga pamilya, gusto natin makasama natin sila dito. Para sama-sama na tayong lamigin. sa winter. Okay. So, people who trust the Lord. May mga example, Joshua and Caleb, nasubok yung faith nila. Because they stand in the gap. They stand para lang sa makita, pumunta sila sa Promised Land. And doon napili si Joshua. And syempre si Caleb din, they were also blessed, 2 of them. Si Ruth, as a Moabite widow, she trusted in the God of Israel. Ito yung mga tao na tumayo sa pamilya nila. Sila yung mga tao. Katulad ng sinabi ko sa inyo, yung si Moses, bakit ka pa babalik dun sa Israel, sa Egypt? Okay na eh. Kayo ba gusto niyo bang bumalik dun sa umuugan lupa? Hindi eh. Pero because there's a burden in his heart na hindi ko kaya pabayaan na nilalatigo yung mga yung mga pinsan ko doon. 'Di ba? Yung mga kalululuhan ko nilalatigo doon. Kaya si Moses, 'di ba, kahit utal-utal, alam natin 'yon na meron 10 plagues of Egypt. At si Moses haharap siya kay Pharaoh gamit yung staff, yung tungkod. Grabe, haharap ka sa king. Kung hindi ka magustuhan kagad ng king no ni Pharaoh, patay ka kagad. Pero alam ni Moses that God is with him. 'Di ba? He will stand para doon sa family niya na magsiserve sila at palalayain. And alam natin yung istorya, nakalaya sila doon sa Egypt, sa freedom, naka-free sila doon. So in Exodus chapter 13, verse 21 to 22, balik tayo doon kay Caleb. By the day, the Lord went ahead of them in a pillar of cloud. Ganito magmahal si Lord. Pillar of cloud, kasi nagmamarcha na sila, aalis na sila doon sa Egypt. Pinotektahan sila ng Lord. May pillar of cloud. Cloud para meron silang shadow kasi alam nyo ba yon na yung napapanood natin na cloud, laging may lilim kung nasan sila. Pumunta sila Moses dito, uy, may lilim. Pumunta dito, uy, may lilim. Teka lang, bakit ayaw matanggal ng lilim na to? Ganoon si Lord, nagmahal. Kasi otherwise, magkakaroon sila ng mga skin na tapos sa gabi naman malamig. Pero lagi silang may bonfire. Okay ba yon? Grabe yung miracle ng Lord, May bonfire. Tapos natawid sila sa dagat, nahahati yung dagat. Wow!
Tapos may kalaban sila na mataas yung wall of Jericho, ang gagawin lang nila, iikot lang sila. 7 times, ikot, tsaka sila sisigaw, hallelujah, di ba? And the wall of Jericho is falling down. Grabe, no? Lord Almighty, God Almighty. At sasabihin ko sa inyo, yun yung Diyos na pinaglilingkuran natin. That He will never be, hindi siya nagbabago. Beginning and the end, siya pa rin. Siya yung Diyos na nag-alaga. Siya yung Diyos na may pillar of cloud. Siya yung Diyos hanggang sa ngayon, on our generations. That He will continually to make miracles sa buhay natin. Okay? In Colossians chapter 3 to 20, children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord. Pag pinasok natin yung Ark of the Covenant sa family natin, yung mga children, dapat to-obey nila yung parents. And how to obey your parents? Paano kung yung parents mo is magulo? No? Yung family, it's always, gustong-gusto ni Satanas yan, na winawasak. Kasi the smallest unit of the society is family. Pag wasak yung family, wasak din yung nations. Okay? So si Lord, may instruction. May instruction sa family natin. Gusto niyo ba yun yung mga role? Alam mo ba yung role mo bilang husband, bilang wives, yung children, So sabi dito, Ephesians chapter 5, 22 to 23, wives, submit to your husband as to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, His body of which He is the Savior. Now, as the church submits to Christ, so also wives should submit to their husbands in everything. Husband, love your wives. So sa wives, submit. Sa husband, love your wives. Okay ba doon? Ano nang gagawin ng mga bata? Sa mga bata naman, Ephesians 6:1, children, obey your parents in the Lord. Nadinihan natin yon. Sabi doon, parents in the Lord. Ibig sabihin nun, nung palang may mentoring na. We start to mentor our family. Before you mentor everyone else, you start to mentor your family. And when we mentor our family, di ba minsan maikli yung pise. Pag nagagalit ka, nagtuturo ka. Di ba minsan ubus ka agad yung pasensya mo. Pero si Lord, hindi na ubusan ng pasensya sa atin. Kahit pa ulit-ulit yung nagagawa natin yung pagkakasala. In 1 Peter chapter 3 to 12, for the eyes of the Lord are on the righteous, and His ears are attentive to their prayer. So, kung dadalhin mo yung Ark of the Covenant, sigurado siya yung magiging center. You need to start praying. Because prayer is a communication between you and God. Hindi pwedeng pagpe-pray na lang kita. Hindi pwedeng Quiapo style na nung babayad ka. Na pag-pray mo nga ako. Diba? Because the prayer is intimacy between you and God. Nagpa-practice na ba tayo mag-pray? Sino yung mga hindi nagpe-pray dito? Taas natin yung kamay natin. Wala lang nagpe-pray dito. Sino ito yung mga walang pakialam sa sinasabi ko? Alam niyo po, if you're not yet start praying, you should. You should start praying right now. Start na praying. Kasi, sa pagpipray, doon mo nakikilala si Lord. Doon si Lord may chance na mag-speak sa'yo. And most of the time, when you pray, hindi yung nagmamadali. Yung chance na bigyan siya mag-speak sa'yo. And point number 2, serve and be a blessing to one another. You serve. Kahit hindi worth it, you serve. Paano maging blessing? Unang-una, sa bibig pa lang natin, we can be a blessing. We can speak curse and life in our tongues. Kaya be careful what you speak. Kasi yun yung nangyayari. Sa cellphone, all of us, we have a mobile phones. May factory settings. Diba? Pag factory settings natin, delete lahat. Delete everything. Factory settings. May default mode. Ang default mode, how about yung tao? Ano default mode? Pag nireset tayo, ano default mode natin? Hindi ka pala nakakilala. Kasi ngayon, we are on the, new beginning, new creation. Tinanggap mo si Kristo. Nagkaroon ka ng bagong simula, nagkaroon ka ng bagong buhay. Pero before, yung restore, yung factory settings natin, yung default mode natin, sabihin ko sa inyo, mga kapatid, selfish. Baby ka pa lang, gusto mo na, mine. Kung ano meron sa kanya, gusto mo meron ka, mas maganda yung sayo. Diba? Kung meron siyang sapatos na itim, gusto mo meron ka ng itim, puti, diba? Dinodoble natin.
Yung default mode natin is may kadamutan. Yung default mode natin is we speak curses sa mga nangaaway sa atin. Yung default mode natin is lagi natin sina-challenge yung mga nakapaligid sa atin. Kasi yun yung tinuturo ng generation, surviving of the fittest. Pero on God, yung default mode natin sa God, we are called to be ambassador of Christ. You are the salt and light of the world. And yung DNA ng Lord is kinreate ka, I have loved you with my everlasting love. Kaya iisipin natin, kung love ako, kung created ako ng love, bakit minsan, parang hindi ko nare-represent si Lord? Ayan, doon po pumapasok talaga yung mga atake ng kaaway. Di ba? Lalo na pag ni-entertain natin. Di ba? Yung old you, pag nasaktan ka, di ba? Kung binray ka ng boyfriend mo or girlfriend mo, ano yung default mode mo? Kala mo, di ba? Mag-girlfriend ako, mag-boyfriend ako ng mas maganda sa'yo, di ba? Mas pogi sa'yo. Yung MMMM, di ba? Matandang mayaman, madaling mamatay. Di ba? Yung default mode mo na di ba? Yung hindi mo papakita na nasaktan ka, default mode. Pero pag sa Lord, di ba? Wala kang itatago sa Lord. Pag nasaktan ka, madali lumapit sa Panginoon. And alam nyo ba, na tayo is kaya natin maging blessing sa katabi mo? Hindi syempre binobola siya. Oy, alam mo, ang ganda mo. Talaga? Oo. Actually, may offer nga pala ako sa iyong business. Mga ganong style no? Alam mo na alam mo, hindi yung ganong style. Ibig ko sabihin, pag sinabi mo yung totoo, alam mo, ang ganda mo, you are created good, ang bait mo. Totoo yun. Kasi sinabi doon is, you are good. Hindi sa binobola mo siya, pero gusto mo siyang encourage. Di ba, minsan naman ang sinasabi mo, di ba, yung hindi naman nangyayari talaga sa kanya. Na sinasabi mo na, ikaw, hindi ka talaga lasinggero, hindi ka babaero. O talaga. Di ba? Nagbago ka na. Oh, praise the Lord. Kasi nanlalalaki ka na ngayon. hindi ka na nag-iinom, di ba? Nagpapainom ka na. Ganun pa rin Kung dati pusher ka, hindi ka na pusher ngayon. Di ba? Dinner ka na. Hindi ganon. Alam mo, pag nagbago tayo sa Panginoon, nararamdaman yon. Kung may aso kayo, katulad ng sinabi ko sa inyo, aso pa lang dapat maramdaman na. Okay? Tayo yung mga kasama natin sa bahay. No? Ang sarap i-practice ng Christianity sa bahay, no? Nakakaubos ng pasensya talaga pag minsan, di ba? Pag yung mga familiarity na talaga. Pero alam mo, doon mo i-practice yung kasi kailangan mong kailangan mong mapagtagumpayan yun. In 1 John 5:3, in fact, this is love for God, to keep His commands. Ano daw yung love for God? Ano daw yung love for God? Nandiyan pa ba kayo? Keep His commands. Ang daming commands niyan, mga kapatid. Yung 10 commandments lang, perfect na natin yan. Sigurado yun. In Proverbs 22 verse 6, train up a child to all the parents. Train up a child. To all the single na mayroong mga life group, train up yung mga bata, in the way he should go. Even when he is old, he will not depart from it. Hindi sila The best way to teach our children is to model. No? Show them that you're reading the Word of God. Kasi minsan ganito tayo pray tayo. Sige, anak, ikaw na mag-pray. Kakain na anak, ikaw mag-pray. Hindi alam ng anak kung paano mag-pray, kung ano na lang ang masabi. How about we change our way? Anak, I'm gonna pray, you watch me. Anak, most of our kids, they were empty. And nakikita ng mga anak natin kung paano tayo humawak ng pera. Ganito pala paghawak ng pera. Pag nasa-short pala ako, alam ko na kung saan ako pupunta, kay Bombay. Di ba? Ganito pala, pag nag-aaway pala, yung ganito pala, yung pag pala may problema sa daddy at mami ko, si daddy pala dapat lalayas, magbabar, ganito pala. Ganito pala, sa Sunday. No? Pag sa Saturday, pag mag-church ako, dapat pagagalitan muna ako ng tatay at nanay ko. Nasa ba kasi yung Bible na yan? Nasa ba kasi mga gamit nyo? Pero alam nyo po, doon pa lang, makikita na kung tunay tayong Kristiyano. Diba yun? Sa Bible, may tinatawag na self-control. Self-control. Hindi yung mind control, self-control. May tinatawag din doon na spirit of meekness. Yung spirit of meekness, yung gustong-gusto mo na mag-snap, pero hindi ka nag-i-snap. Alam mo yun, yung galit na galit ka na, pero you control your tongue. Gusto niyo ba magkaroon ng gano'n na gift? Meekness, no? Yung inaway ka ng mister mo.
Gusto mo na magsalita. Ikaw kasi, di ba? Ganon. Alam niyo, walang katapusan na-figure out niyo ba yun sa mag-asawa? Pag nagsalita siya, nagsalita ka din, walang katapusan. At ang ending, kung sino yung mas mature, yun yung tatahimik. At hindi ibig sabihin na pag tumahimik ka, tama siya. Okay ba yun? Gusto niyo ba yun? Sino yung mga handang mananahimik? Ano? Yun yung tawag, spirit of meekness. Kasi yung meekness na yun, maturity No? Pag matured ka, minsan mahirap kontrolin yung bibig. Pero we should. Kasi, sino ba affected pag nag-away tayo? Tayo din di ba? How about sa family, sa church? Pag nag-away, nagkagaspangan na ugali, Sino ba ang affected? Tapos magkatabi pa kayo sa church. Tapos parang kayo magawa yung pokrita. Pokrito ka. Parang ganon. Pero alam niyo po, we should forgive one another. When we serve God, it's not focused sa kapitbahay natin. It's focused on Him alone. We focus, sabi nga ng Hebrews 12, to fix our eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Because if we don't focus ourselves sa Lord, hindi na tayo maglilingkod. No? Pag tinignan natin yung mga katabi natin, hindi na tayo maglilingkod. Kasi all of us, meron tayong turn in the flesh. May turn in the flesh. Hindi tayo perfect. Pero kaya tayo pakinisin ng Lord. Kaya niya tayong i-polish. Diba? Gusto mo maging expensive na na tao. Hindi ibig sabihin na expensive na. Ibig sabihin nun is yung finish ka. Nararamdaman mo kung Kristiyano siya. Nararamdaman mo na lagi na lang may forgiveness sa bahay na to. Ang sarap sa bahay na lagi may forgiveness. Ang sarap sa church na lahat tayo is mahal natin yung isa't isa. And we always say this, a growing church is a loving church. And we are the family. We are so blessed that God given us a church. A community church who will take care every one of us. Na hindi ka, alam mo yung tunay na brotherhood or sisterhood. Kung saan yung church na walang chismisan. Okay ba doon? Sino yung gustong gano'n? Yung church na walang chismisan. Madaming pupunta sa Canada, most of the times. Ang ayaw nila sa church, sabihin ko na sa inyo, chismisan. Sa mga work lang May Pilipino ba dyan? Meron chismosa yan, Chismoso yan, Tama, mali. Pag may Pilipino doon sa company, ayaw mo pa minsan. Chismosa yan. Di ba? Pati ba naman yung buhay namin mag-asawa pinapakailaman. Kung yun nangyayari sa labas, I beg sa church na to hindi mangyari. Because that is the cry out ng simbahan na to. Pag may sinabi ka dito, we're gonna pray for you. And number 3, last point, help one another in disciple making. And this is the most important part. In Matthew chapter 28, 19-20, therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always, to the very end of the age. We are called to disciple. And if we disciple, we need to model. That is the most important thing. We need to set an example. Di ba sa EDSA, may mga nagmo-model doon, na may mga, si Piolo, natandaan ko yung bench. Di ba? Bibili ka kasi pag feeling mo, pag sinuot mo, may six-pack ka din. Di ba? Napaka-importante ng modeling Di ba? Yung mga nagsusuot, ang gaganda ng mga damit. Minomodel nila, Kailangan ng modeling. Kasi yung damit na yun, kahit di ka naman sexy, pag sinuot mo yun, pag ang mga model lang talaga, sila Sarah G. Di ba? You feel na, Sarah G ako, di ba? Pag nag-bag ka ng mga maganda, feeling mo, ka din, yung model ka din. Di ba? Ako minsan pag bibili ko nun yung mga pen shop, nakita ko yung mga model nun, sila Dieter Ocampo, tagal, Sila Dieter Ocampo. Nung sinuot ko kay Dieter, flat na flat Nung sinuot ko, medyo butot. Pagharap ko sa salamin, in Jesus' name, sino ka? Di ba? Hindi, iba yung modeling. Sabi nga, pag nagturo tayo, papakita natin. Pero ito yung appeal ko sa bawat isa. We practice Christianity, but we are not perfect. Now, we are practicing to follow Jesus. Marami pa rin mga gaspang na ugali. Magpe-failed pa rin big time. Pero it's for you to understand na hindi yun yung maging hindrances, obstacle, para hindi ka magpatuloy sa Lord. Kasi walang perfect na Christian, walang perfect na church. We have an imperfect church, we have an imperfect people, but we have a perfect God. At si Lord, kaya-kaya niya punuin lahat ng pangailangan natin.
Kung alone ka, kaya niya yun, kaya kanyang i-feel. Okay? In 1 Timothy 3:5, for if someone does not know how to manage his own household, how will he care for God's church? Ibig sabihin nun sa disciple making natin. Ano? Diba tinuturuan natin na kung masubukan nyo na mag-disciple, minsan napakahirap mag-disciple. Pero we don't give up, we don't lose hope. Because our God never give up on us. He is always there. Lagi niya tayong inaalagaan, lagi niya tayong pinapakinggan. And in Hebrews 10:25, para mag-grow tayo, no? Not giving up meeting together as someone are in the habit of doing, but encouraging one another. And all the more as you see the day approaching. So tayo na po tayo. So meron lang akong 3 points doon. How to love God. How to make God the center of your household. You read the Word of God, you pray, start a relationship with Him. And whenever we come in the church, make sure na hindi ka babagsak. Na mararamdaman mo si Lord. Wag kang hindi papayag na, alam mo yun, Monday to Friday, we work so hard in our company, sa mga pinagtatrabahuhan natin. Yung Saturday, this is the time for you and Lord to feel you one more time. Na i-feel niya yung heart natin, na all of us, we are longing for something. No? We are people, we want sense of belonging. And si Lord, siya yung nakakakilala. Ano man yung problema natin ngayon? All of us, madami tayong problema, madami tayong inilalapit sa Lord. Pero sasabihin ng Lord, anak, intay ka lang. I'm on my way. Anak, intay ka lang. Help is coming. Anak, intay ka lang kasi I know what is good for you. Sasabihin ng Lord sa iyo, trust in the Lord. Trust in me, anak. I know who you are. Kilala kita simula nung pinanganak ka. Nasa sinapupunan ka pa ng nanay mo. I know who you are. And I know na maglilingkod ka sa akin. At napaka-importante po na yung Diyos na pinaglilingkuran natin is nakikita sa buhay natin. Jesus died for you. At enough na yon para gumawa tayo ng tama. No? When I say we are ambassador of Christ, may tanong po ako sa bawat isa sa atin. Naipapahiya ba natin si Lord sa pagiging Kristiyano natin? Kasi many times naipapahiya ang Panginoon eh. Alam mo yun, na Kristiyano ka pero ikaw pa yung magulo sa school nyo. Kristiyano ka pero ikaw yung laging bagsak. Kristiyano ka, ikaw pa yung late sa company nyo. Kristiyano ka, pero kung magsalita ka sa asawa, tsaka sa anak mo, ganun na lang. Alam niyo po, pag ginagawa natin yun, naipapahiya natin ng Lord. Kasi we are the salt and light. Tayo yung peacekeeper sa family. Tayo yung dapat na nangunguna na, anak, magtiwala tayo sa Lord. Alam ko, kulang tayo ngayon, pero hindi tayo pababayaan, anak ng Lord. Alam ko, may sakit ka ngayon, pero alam ko din sa puso ko na pagagalingin ka ng Panginoon. Because He never changed. Siya yung Diyos na nagpapagaling kay Jairus. Siya yung Diyos na pinapagaling niya yung mga bulag. Siya yung Diyos na pinapalakad niya yung mga pilay. At siya yung Diyos na naghihimala para katagpuin ng iyong pangailangan. Siya yung Diyos na kaya niyang padala yung pillar of clouds, pillar of fire. Siya yung Diyos na hindi nagbabago noon at hanggang ngayon. At si Lord patuloy na mamahalin tayo. Whoever you are right now. No? If you feel na hindi ka naging worth it, sabi mo, Lord, right now, use me for your own glory. I am here, Lord. Change me from glory to another glory. I believe in my heart that I am the problem in my family. Because of my unforgiving heart, Lord, you cannot use me. But Lord, right now, lahat ng mga sins ko, I surrender everything sa'yo. Because these sins is the reason why you cannot use me. Because you, Lord, are holy and I'm unholy. But Lord, right now, cleanse my heart. Lord, ano pa yung mga hindi ko na isusuko sa'yo? Lord, ano pa yung hindi ko pinagtatapat sa'yo? And you know my heart, Lord. I cannot hide anything sa'yo. So right now, Lord, I commit myself. Lord, use me to represent you in my family. Lord, use me to start this personal life group sa family namin. Lord, train me. Give me a courage, Panginoon, to start this group, Panginoon, sa family namin. Lord, ipakita mo kung sino sa pamilya ko yung kailangan ka. And Lord, right now, empower me. Equip me. Na alam ko, Panginoon, na may gagawin ka. Lord, through your love, I can do all things. Because the greatest love, Panginoon, yun yung binigay mo. Sa krus ng Kalbaryo, Jesus died for me, and now I'm gonna live for you. Lord, on this service, maraming salamat po. At patuloy po na kami is nananangan sa iyong karunungan. We continue to commit to you, to trust in you with all our heart, with all our soul, with all our mind. Use these ministry questions, O Lord, to bless us more na kami, Panginoon, is lumalim. Lord, maraming salamat
Sa pangalan po ng Panginoong Jesus, at ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng malakas na Amen and Amen. Palakpakan po natin si Lord. God bless you po. Amen! Hallelujah! Isa pa nga pong palakpak para sa Panginoon. Let's declare the victory of the Lord.